F2, bakit minalas this conference? Jolina and PVL stars lugmok sa Katniel breakup. How could you give up so easily? Next step ng F2 sa Atakari. Pero huwag ganyan, kaviyad sa kalimutan mong subscribe, click notification bell para update kayo dito sa ating channel. Grabe ka na, 2023! Yan ang sigaw ng mga fans matapos ang pinakabalitang bumulabog sa buong universe sa huling araw ng Nobyembre sa mismo pamanding kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Ito nga ay matapos na tuluyan ang kinumpirma ang hiwalayan ng isa sa pinakamatagal na love team sa bansa na Katniel o sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Tinabunan ng balitang ito ang lahat ng balita sa Pilipinas at sa mundo, lalo na sa social media. Talagang malas na para sa mga luma love life ang taong ito dahil sa dami ng nag-break ng mga iniidol at hinahanga ang love team sa bansa. Tila mabibilang na lamang sa daliri ang mga nanatili pa umanong matatag hanggang sa ngayon. Kaya kahit ang mismo mga PVL stars, di napigilang malugmok at maapektuhan sa nangyari sa Katniel. Nagbahagi ng kani-kanilang pagdadalamhati sa social media sina Signal star Jovelyn Gonzaga, Chocomuchos Descheng at Petrogas Gretzel Soltones matapos na tila affected din ng mga ito sa nangyari sa love team. Kahit ang mismong na-injured na si Jolina de la Cruz ay nagbahagi ng kanyang pagkalugmok sa tambalang Katniel bago ang kanilang laro kontra sa PLDT at ang season-ending injury na naganap sa kanya. Which makes our argument strong na talagang malas ang taon na ito lalo na para sa F2 Logistics. Bakit? Isipin nyo, sinong mag-aakala na last game pa ng Cargo Mover sa conference at season na ito mawawalan sila ng isang star player na bumuhat sa kanila sa mga nakaraang laban nila. Sila na ata ang may pinakamaraming injury sa season na ito at di lang yan, mga star players pa man din ang nai-injured. May mga iniinda sina Don Macandili at patuloy na nagpapagaling si Kim Kennedy at ngayon naman si Jolina de la Cruz, mga players na kung 100% healthy siguro ay posibleng nadala ang F2 sa Final 4. Bukod pa yan sa mistulang magulong sistema ng F2 sa season na ito kung sino ba talagang ipapasok nilang players, which bring us sa tanong na ano na nga ba dapat ang next step ng F2 for the next season? Well, maaring sa coaching change would be a good for them. Sabi nga ng ilan, hanggat walang RDJ sa team, posibleng di ito makakabalik sa rurok ng tagumpay. No disrespect to Coach Diego pero marami na umano sa kanyang diskarte ang medyo questionable. Ang pagbabad kay Ivy Lacsina as spiker ang isa sa mga ito. Yes, she have the height pero skills-wise bilang spiker, medyo di ata kayang gampanan pa ni Ivy. Ayun natumba si Jolina, dito na mas dapat i-capitalize ng F2 ang tambalang Pablo at Galang na natitirang pag-asa nila sa team. Bukod pa yan sa Ivy at Baron na dapat magkasama sa middle dahil kung tutuusin kung mangyayari ang Majoy at Ivy sa 3, napakalakas ng rotation ng F2 dito. Same goes to Akari Chargers na laglag na rin sa kompetisyon at tinapos ang kanilang season sa talo versus Creamline. Yes, good showing for Akari ang pinakita versus Creamline pero change should be done na rin sa kanila dahil kung hindi, patuloy na masasayang ang talent na meron sila ngayon. For a year na walang development ng team sa iisang coach, medyo dapat mabahala na siguro nito ang management ng Akari at F2 dahil hindi ito ang expectations na inaasahan sa kanila. Someone who has the experience and who can bring these teams sa best potential na meron sila ang pinakakailangan ng highly talented teams na ito. Bawi na lang next season, F2 and Akari. So, draw itong of Yedzego Force for this channel. Please don't subscribe to the notification bell to updated on my coming videos.